Kasi kanina nga, sabi ko nga, nag-brown out dito. 2 oras ako naghintay. 10 o'clock brown out na siya. Before 12, mga 5 minutes, bumalik na siya. So 12:45 na dito sa Pilipinas. At naisipan kong mag-live. Good evening, DJ Ron. Na-share ko na po mga videos mo sa friends ko na problemado sa kanilang love life. Yay! Okay, by the way, sa mga hindi pa po nakaka-vote ng ating entry, alam niyo yon, yung sinalihan kong entry na nag-submit ng isang podcast. Competition po siya ng isang brand ng microphone, Rode. At sa mga hindi pa po nakaka-vote, ito po siya sa Hugot Radio page sa Facebook. Nakapin siya. At makikita mo naman doon kung paano ka makapag-vote. At sa mga nag-vote na, maraming salamat po. Natutuwa ako kasi pag marami mag-vote, posible manalo tayo ng People's Choice Award. Kasi 3 prizes yon. Yung first 2 ay syempre yung pinaka grand prize, then second yung yung okay din, 4 na microphone yata yung grand prize. Wow, ang dami. Tapos yung second prize, 2 microphone at may gano'n. Ang kagandahan doon, nagbigay sila ng isang option na kapag hindi mo nakuha yung first and second prize, mayroon kang option para manalo ng kagaya ng second prize, pero ang tawag nila ay People's Choice Award. Kaya humihingi po ako sa inyo ng tulong na i-vote niyo po siya. By just going to the link na pinost ko. Ngayon, anyway, pwede ko naman siyang i-share dito ngayon mismo. Okay, link. Ayan ang link niya. Punta kayo dyan sa bit.ly/vote for Hugot Radio. Pag na-click mo yon, dadaling ka sa page. Then, hanapin mo yung button na Vote Now. Pag click mo yung Vote Now, i-ask ka to log in using your Facebook or your Google mail or email. Then, yun lang. Then, makita mo yung button, magta-turn siya as voted. Pag nakita mong voted tapos may heart, yung purple button na yun, ibig sabihin, nakaboto ka. Okay? Ganun lang po kasimple yun. So, tulungan niyo po yung Hugot Radio na ma-achieve o makuha yung People's Choice Award. Pero ang mga kalaban natin yan worldwide. Imagine, magandang yun. Ang parang karangalan sa ating mga Pilipino kung tayo ay manalo dun. Ang dami nating kalaban. Okay? Pero kahit People's Choice Award na lang, okay na yan sa atin. Ang maganda dun kasi, kapag nanalo ako noon, tayo, hindi lang naman yun sa akin magagamit yun dito sa Hugot Radio. At kung marami akong microphone, mahal kasi yung microphone Ito nga sabi ko mga 15,000 to So, kung manalo ako, halimbawa 4, no? Depende sa klase. Di magkakaroon ako ng guest na 3. O di ba? Maraming mas masaya. Kasi mas marami kayong matututunan, hindi lang galing sa akin. Hindi lang ako yung magngangawa-ngawa dito. Mas marami kayong makikilala ng mga bagong muka at mga bagong kaalaman na posibleng makatulong din sa inyo. O di ba? So maganda 'yun. Hindi na makamasawa na kayo sa mukha ko So at least 'yun ang plano ko kung manalo tayo. Pero sana pala rin tayo. Pero malakas ang paniniwala ko na nanalo tayo. Well, sa tulong nyo rin yon. Kasi kanina, chineck ko ulit yung post natin. Meron siyang 193 reactions. So, tapos may 50 plus na comments. Lahat, mostly, nagsabi doon na nakapag-vote na sila. So, sabihin natin na, may nag-like na kaibigan ko. Sabihin natin na yung 190 yon ay nag-vote na. Di ba? Almost 200 people ang nag-vote sa sinubmit ko. Possible na ma-achieve natin yung People's Choice Award. Pinost ko na po yung link sa baba, Vote for Hugot Radio. bit.ly/vote for Hugot Radio. Mamaya na. Gawin mo yun mamaya. Ngayon, magla-live na ako dito sa YouTube. Then, try nating pagsabayin. Okay? Okay lang ba? Uy. Sino ba to? May naghahanap sa akin sa aking email.
Kliyente ko. Mamaya na po. Okay? Dito muna ako sa mga kaibigan kong mga mahal ko. Okay. Mamaya, pagbibigyan kita aking kliyente. Kasi dyan tayo kumikita eh. Dyan tayo nabubuhay. Yan ang pambili ko ng bigas. Pambili ko ng mga kain namin. Okay. Dito sa Hugot Radio, nagiging masaya lang ako. Kausap kayo. Kaya, yun, parang hobby ko lang din. Pero, kung gusto yung makatulong sa station, sa channel, pwede naman, mag-donate kayo kahit ilang amount. Okay. Kahit piso, basta totoo. Okay. May way naman how to send your donation. Hindi na ako nahihiya. Kapalan ko lang mukha ko. Kasi kailangan ko rin naman ng kahit piso. Pamasahe. Masakit talaga yung ano ko. Yung bang, alam niyo yung nararamdaman na parang ginaganyan yung puso. Bakit? Bakit naman eh? Magpo-programa ako eh. Sabi nga sana, the show must go on. Yun. Meron ako napanood nung bata pa ako. Siguro mga 10 years old ako. Naiyak ako nun eh. Yung tatay niya, tapos yung bata, babae, nagpe-perform sila ng, sa mga party-party. Yung tatay niya parang nagigitara, tapos siya kumakanta. Nakalimutan ko yung exact title then yung kwento. Pero ang naalala ko lang doon ay ganito. Yung kanta nila doon, ang title ay The Show Must Go On. Ngayon, ang nakakalungkot doon, yung tatay niya namatay. So, syempre, nasanay na siya na lagi niya kasama yung tatay niya. Kaya lang, nung time na nawala na yung tatay niya, paano pa siya makapag-continue? Wala na nga yung tatay niya na magtutugtog sa kanya. Pero gumawa pa rin siya ng paraan para mabigyan niya ng karangalan yung kanyang tatay at nag-perform siya nung kantang The Show Must Go On. Naiyak ako noon. Nakakaiyak yun. Drama. So, eto, ano man ang nararamdaman natin, the show must go on. Okay? Yan ang mas importante. Okay? Kung mamamatay, lahat tayo mamamatay. So, don't be afraid to die because everyone dies. Okay? So, ang dapat lang gawin natin ay dapat maging handa tayo sa anumang sa ano na yan, sa moment na yan kasi hindi natin alam kung kailan darating yan. Minsan makita mo ang lakas-lakas, kanina nakita mo kinabukasan hindi na nagising. Di ba? So, yan ang buhay natin. Sabi nga ni Crispy, ang buhay mo. Kung tumama yung pangalan mo. Hi DJ Ron, good evening sa iyo at sa lahat ng mga taga na nanonood. Yun. So, laging yung prayer life natin ay palakasin natin. At yung, alam mo kasi, kapag namatay ka, lagi mong tatanungin, saan ka ba pupunta pag namatay ka? And kung di ka man naniniwala sa afterlife, well, ito sasabihin ko sa iyo kasi it's biblical, mayroon talagang afterlife. Dalawa lang naman yung pupuntahan mo. It's either hell or heaven. Now, if you wanna go to hell, then by all means, gawin mo lahat ng bagay na kasamaan. Wala ako pakialam sa'yo. Basta ako, ayoko dun. Okay, now, lahat tayo, talagang dun ang papunta. Kasi lahat tayo ay makasalanan. Pero ang kagandahan doon, ang good news doon, mayroong tayong pag-asa na mapunta tayo sa langit. Kasi gumawa na ng paraan ng Panginoon para tayo ay mapunta ng langit. Kasi sobrang pagmamahal niya, kahit na makasalanan tayo, ay minahal niya tayo kahit noon pang makasalanan pa tayo. Gumawa siya ng paraan at siya na ang umako sa pamamagitan ng kanyang anak ni si Jesus Christ, umako ng kamatayan na dapat para sa atin. When you say kamatayan, it's not just about the physical death. It's also about the spiritual death, which is eternal, walang katapusan. Okay? So, kapag namatay ang katawan mo, then yung spirit mo may sinasabing death, eternal death. Yun ang importante. Okay? Since makasalanan tayo, sure na yun sana na talagang death, eternal fire ang pupuntahan natin. But since sobra tayong kamahal ng ating Panginoon, siya na umako nun. Kumbaga,
Ano bang term dyan? Yung kung baka nasa pawn shop, nakasangla na yung kaluluwa mo sa demonyo. Inako niya para sa atin, para sa iyo. Sobra kang mahal. Kaya, ang gagawin lang natin, ay tatanggapin natin yung paraan. Yung way. Ano ba yung way to salvation? Way to be saved? Simple. Lagi kong inuulit sa inyo. I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Sino nagsabi nun? Except through me. Sino nagsabi? Si Jesus Christ. So, siya lang naman ang daan. Ngayon, kapag tinanggap mo si Jesus Christ sa buhay mo, sure ball. At naniwala ka sa Kanya, o di ba? May faith ka sa Kanya, sinunod mo yung sinabi niya, ang Diyos hindi nagsisinungaling, gagawin niya ang promise niya sa iyo. Napakasimple. O ngayon, ano bang reason mo kung bakit matakot kang mamatay? Anytime, you can die. Kasi alam mo, kung pupuntahan mo, hindi ka dapat matakot. Alam mo ang mga taong natatakot mamatay? Yung mga taong hindi pa nagsisisi ng kanilang mga kasalanan at yung mga taong wala pang ang Diyos at hindi pa tinatanggap yung sinabi ni Christ na ang tanging paraan para masave ka ay siya lamang. Kaya siya natatakot. Okay? Kaya huwag kang matakot. Go na tayo ha. Pwede ba? At mayroon pala akong libro. Yung mga gusto magpakamatay. Hindi ko tinatawanan. Natawa lang ako. Huwag niyong i-entertain ang mga bagay na gusto ko nang mamatay. Gusto ko lang pitira ng buhay. Wala na yung boyfriend ko. Wala na yung girlfriend ko. Ang bihira. Para ba namang siya ang buhay mo? Alam mo, it's not our ultimate goal sa buhay natin na magkaroon tayo ng ganyan. Okay? Ang relationship, worldly relationship, well, inaalaw yan ni God. Kaya nga, di ba, gumawa siya ng Adam and Eve. Kasi gusto sabihin niya, magkaroon din kayo ng kapareha. But, hindi ibig sabihin na lahat tayo ay magkakaroon ng kapareha. Okay? Sinasabi ko nga, ang pagkakaroon ng kapareha ay isa pong favor from God. Kaya kapag binigyan ka ng asawa, pabor yun, pasalamat ka, maging masaya ka, mahalin mo ng totoo ang asawa mo kasi binigyan ka ng pabor. Bira ka, marami dyan gusto mag-asawa, walang mga pagkukuha ang asawa. Tapos ngayon, ang asawa mo, sinasaktang-saktan mo lang. Niloko-loko mo lang. Ikaw ba? Ako nga, walang mga asawa dyan. Tapos kayong... Ako nga, walang mahanap na asawa dyan eh. Tapos sinasaktan-saktan mo lang yung asawa mo. Ganon. Gets mo ako? So... Now, kung ikaw man ay hindi dumating sa punto na nabigyan ng pabor ng Panginoon na bigyan ng asawa, huwag kang malungkot kasi blessing pa rin yun. Okay? Blessing kaya yun. Alam mo kaya, di ba? Wala kang sakit ng ulo. Alam mo, masaya yung pagiging asawa. Magkaroon ng asawa. Mali. Okay, sabi dito sa Bible, hanapin ko ha. Okay, hindi ko na masyadong kasi baka magalaw ko yung setup. Kasi ang naalala ko, sabi ni Paul, mas maigi daw na huwag ka na mag-asawa. Kasi para mas matuunan mo ang pansin ang pinaka-goal natin sa mundo. Ang pinaka-mission natin. Okay? Ano yung mission natin? First, to have a personal relationship sa ating Panginoon. Hindi yung unahin mo yung worldly relationship na dapat magkaroon ka ng asawa. Wala na ako sa kalendaryo. Paano pa ako manganak? Hindi mo yan dapat isipin. Isipin mo, may isang character sa Bible na 99 years old, nanganak siya dahil binigyan siya ng kakayahan ng Panginoon na manganak. Ganun yun, faith. Okay? Huwag mong pangunahan ang gusto ng Panginoon sa iyong buhay. Huwag kang manguna. Huwag kang magplano ng para sa tingin mo yun ang ikabubuti mo. Hindi po. Kasi mostly sa pinaplano natin, nagkakamali tayo. Okay? Kasi ang isip natin very limited lang. Ang nakikita lang natin yung ngayon. Hindi ko alam kung anong mangyari bukas, anong oras na. Alauna na dito ng umaga. Di ko alam. Hindi ko alam kung umabot pa ako ng birthday ko. Gets mo ako? So, ang Panginoon, alam niya kung anong mangyayari sa atin sa kinabukasan. Kaya, ipagpaubaya mo yung
kinabukasan yung sarili mo, kabuuan mo sa kanya kasi siya ang nakakita ng future. Yun. Faith kasi. Kaya kung malakas ang faith mo, kung ano man ang problema dumating sa buhay mo, hindi ka matatakot. Hindi ka dapat mong problema. Kasi ang gusto ni God, kapag once na magkaroon ka ng challenges sa buhay mo, takbo ka kagad sa Kanya. Hindi yung, ay, solusyonan ko to kasi problema to. Namumroblema ka na. Di ba? Naghahanap ka ng solusyon para sa problema mo. Hindi dapat ganun. Kasi ang dapat gawin mo, ay, may problema ko. Dasal ka kagad. Hinga ka kagad sa Kanya ng tulong. Ganun yun. Yun lang naman ang gusto ni God, relationship. Yung siya ang uunahin mo sa lahat ng bagay, siya ang lahat natatakbuhan mo, sa lahat mo na problema sa buhay mo. Ganun yun. Kaya alam mo, makita mo yung mga malalakas ng paniniwala, nakasmile pa rin yan, ang ganda ng pakiramdam. May cancer na yan, pero napaka-positive pa ng buhay, ng isip. Ganun. Matanda na, wala pang asawa, di siya natatakot mag-isa. Kasi alam niya, hindi siya nag-iisa. Sana, pinagdarasal ko sa inyo na maging ganun din ang iyong pakiramdam. Kasi sobrang saya po kapag ganyan ang iyong nararamdaman sa buhay. Yung parang napakakumpleto mo. Hindi ka natatakot na mawalan. Hindi ka natatakot na yun, mag-isa lang. Hindi ka natatakot kung anong mangyari sa'yo bukas. Ayun. Kasi hindi ka naman pababayaan ni God eh. Basta ba, pagkatiwala mo ang buhay mo sa Kanya. Ganun yun. Then, yung sinasabi ko sa inyo na way to salvation, i-share nyo rin yan sa mga taong hindi pa nakakaalam. Pamilya mo, sa kapatid mo. Okay? Kasi hindi natin alam yan dati. Ang akala natin, maging mabuti ka lang, maging mabait ka lang, gumawa ka ng mabuti sa kapwa-tao mo, magpakain ka ng mga nagugutom, magbigay ka ng mga damit sa mga walang damit, good works, magpapaaral ka ng mga taong hindi makapag-aral, ay, mapupunta ka ng langit. Hindi po. Sa totoo po, hindi po yan totoo. Kasi sabi ni God, ang salvation po ay libre. Ibinibigay yan sa iyo ng libre. Tanggapin mo yan sa hindi, sa iyo yan. Okay? Ngayon, since hindi good works ang basihan ng pagiging para ma-save ka papuntang langit, ang dapat mong gawin, kasi for the grace of God, sabi sa Ephesians 2 verses 8 and 9, for the grace of God, you have been saved. Grace yun, grasya yun. Through faith. Di ba? Faith. Nasabi ko sa iyo kanina. And this is not your own doing. Hindi ito sa kagagawan mo. It is the gift of God. Gift, regalo. Not a result of works. Hindi sa resulta ng ginawa mong kabutihan. Bakit daw? So that no one may boast, para hindi mo ipagmayabang. Ulitin ko sa mga hindi nakarinig. Kasi nasabi ko na to before. Kasi kung nakabase sa works ang pagiging saved natin para mapunta tayo ng langit, magyayabang tayo sa Panginoon. Kagaya ko. Ako na lang, example ko sarili ko. Namatay ako bukas. Tapos sabi ng Panginoon, anong ginawa mo? Hindi ka pwede sa langit, Ronaldo. Tapos sasabihin ko sa Panginoon, God naman, pambihira naman, God. Naubos na yung buhok ko. Kakausap dun sa mga nanonood ng Hugot Radio. Papagabi ako, umaga. Para ipangalandakan lang yung pangalan mo. Hindi pa ako saved. Hindi ako makapasok sa langit. Sinasabi ko sa kanila about you. Para ma-save sila. Di ba? Nagpakain ako ng mga bata. Nagbigay ako ng mga regalo. Bakit ako di mapasok ng langit? Di ba? Marami kaya akong ginawa dun sa lupa nung nandun pa ako. Ba't ako di mapunta sa langit? Ano ba naman yun, God? Nakita mo yung sample ko? Yun ang ayaw ng Panginoon. Yung magyayabang tayo sa harapan niya dahil sa ginawa mong kabutihan. Kasi sa tingin mo, mapupunta ka ng langit dahil sa mga pinagkagawa mong kabutihan sa mundo. Wrong. Okay? Yun po ang gusto kong laging sabihin sa inyo. Gift sa'yo na to, mahal kong anak. Tanggapin mo yan. Regalo ko to sa'yo. Salvation. Tanggapin mo. Sa hindi, sa'yo yan. Binibigay ko yan sa'yo. Now, it's up to you. It's your free will
kung tatanggapin mo ako o hindi. Ganun niya tayo kamahal. Hindi niya tayo sinasakal na parang robot. Na Ronaldo, gawin mo to. Itong gusto kong gawin mo dahil para gusto kong masalba ka. Kung di mo itong gawin, kung di mo itong gawin, bibigyan kita ng parusa. Ganun. Hindi po. Mahal niya tayo, di ba? Sobra, grabe. Free will. Binigyan ka ng kapangyarihan ng free will para gawin mo ng gusto mo. Para mamili ka sa binibigay niya. Pero eto pa. May free will ka nga. Yes. Hindi ka pinipigilan eh. Tanggapin mo sa hindi. Pero ang hindi mo mapipigilan pagdating ng panahon ay ang consequence ng iyong pagiging matikas ang ulo. Pag namatay ka, wala na. Alams na. Wala. Hindi mo siya masisisi. Kasi binigyan ka ng sobrang habang panahon para tanggapin mo yung ino-offer niya sa yung gift of salvation. Salvation. Ngayon, kung ayaw mong masave, pag namatay ka at di ko naniniwala dyan kasi kalokohan lang naman yan, gawa-gawa lang naman yan ng tao, wala na po ako magagawa sa iyo niyan. Ang only thing na magagawa ko ay pwede kitang ipagdasal na sana mabigyan ka ng malinaw na pag-iisip. Si God na rin ang may kakayahang magbago sa iyo. Pero alam mo, since sa free will natin, meron kang dapat gawin response. Ano bang response na dapat mong gawin? Binigyan ka na. Halimbawa, hugs. Meron akong regalo sa iyo. Ang ganda. Meron ditong librong bago, pinopromote ko. Di ba? Wala ka pang boyfriend, wala ka pang asawa. Ito magandang regalo to kasi mas maintindihan mo kung bakit single ka pa rin hanggang ngayon. Sa'yo na yan. Sige na. Anong gagawin mo? Dalawang bagay. Tatanggapin mo or hihindian mo. Ganon din naman ang offer ni God sa ating free gift of salvation. Dapat may response ka. Anong response mo? Tatanggapin mo siya. Okay? I-receive mo. Kasi kapag hindi mo ni-receive, walang mangyayari. Okay? Nandyan lang yan. Nakalambitin lang yan dyan. So, it's your choice. Ang ganda. Di ba? Alam mo, ang dali lang naman talaga kasi ang problema, masyado nating pinapatigas ang puso natin. Masyado natin pinapayabang ang isip natin. Alam mo, mahirap sa tao. Alam mo kung bakit nasabi ni Christ sa Bible na mahirap sa isang mayaman na makapasok sa kaharian ng langit. Dahil po, ang mayaman, mas sinasamba niya at dinudiyos niya ang kanyang pera. Merong kwento sa isang Bible na sabi nung lalaki, gusto niyang mag-follow kay Christ. Pero sabi ni Christ, ganito ang gawin mo. Let go of your, yung mga ari-arian mo. Let go. Then, follow me. Nalungkot yung lalaki kasi hindi niya kayang gawin. Kasi mas dinudiyos niya yung kanyang ari-arian. Ganun din po tayo. Okay? Ano mang bagay, hindi. Ang idol kasi, kaya galit, 10 Commandments, ayaw ni God yung there should be no other gods. Di ba? Idol, idolatry. Ano bang mga idol natin sa buhay? Marami. Ibang Diyos. Pangarap mo sa buhay. Trabaho mo. Pera mo. Boyfriend mo. Girlfriend mo. Na masyado mong minamahal at nakakalimot ka ng magsimba. Nakakalimot ka ng kausapin ng Panginoon. Idol po yan. Okay? Kaya, hindi nagiging prosperous ang isang relationship kapag masyado mong ina-idol ang iyong significant other at nakakalimutan mo na yung author ng pagmamahal, yung Diyos. Okay? Kaya, kung mapapansin mo, gulong-gulo at silang-sira ang relationship ng tao kasi wala kayong relationship sa Panginoon. Kayong dalawa. Ganun ako noon. Yung sinubmit kong ang audio podcast, part yun ng kwento ko. Sabi ko doon, kaya naging mala-impyerno yung relationship namin nung girlfriend ko noon. Kasi wala, puro lang kamunduhan ang gusto kong gawin sa kanya. At sa sorry. Yun. Alams na, you know. Gusto ko puro lang ganun, puro lang kasayahan, puro lang kasarapan. Gets niya ako? Tapos wala.
Ni magsimba, parang bilang lang sa kamay yung pagsimba namin. Parang wala kaming relationship sa kanya. Hindi kami nakaisip na ganun. Hindi kami natakot na gawin yung mga bagay na hindi pa dapat namin gawin. Akala namin okay lang yun kasi ginagawa naman ng iba. Mga ganun. Alam natin yan. Alam nyo rin yan. Lahat tayo halos dumaan dyan. Okay? Kaya sana ngayon, habang tumatagal, wag mo nang hayaan pang maubos ang oras mo na hindi mo pa yan ma-realize. Di mo alam, baka bukas di ka na humihinga. Di ba? Kailan pa? Sayang, di ba? Ngayong narinig mo na, it's time for you to change your ways, di ba? Ang simple lang naman ang gagawin natin kung gusto mo talang tanggapin siya. It's just a matter of simple prayer. Okay? Kapag na-realize mo na wala ka talagang kakayahan na ma-save ang iyong sarili dahil wala. Kasi di nga kaya ng good works eh. Kahit anong gawin mo, kahit magpakain ka pa ng isang barangay, di ba, ng libre, wala. Hindi ka mapupunta ng langit. Meron nga ang kakilala, ayoko ng pangalanan, yung ex ko yun. Ay, sabi ko ba? Sorry. Sabi niya, aba, I'm a good person. Ba't ako di mapunta ng langit? Diba? Meron akong pinapag-aral. Marami kayong scholar. Mayaman ako. Diba? I mean, sinabi niya na marami siyang pinagpag-aral at meron siyang mga ginagawang kabutihan. So, I'm a good person. Mapupunta ako ng langit. Bakit hindi? Ganon. Wow, may kayabangan. Yun. Talagang hindi pa mangyayari yun. Okay? Now, since kapag na-realize mo na hindi talaga kayang matulungan ka ng iyong magandang ginagawa sa mundo, kundi ang only way to salvation is through Christ by accepting Him as your Lord and Savior, yun lang naman talaga, you need to pray a prayer of salvation. Simple lang. Go to your room, lock the door. Kayong dalawa lang. Huwag kang mag-pray na nasa harapan ng maraming tao. Ginagawa ng mga politiko, marami na ngayon. Di ba? Mag-election na. Magpo-post yan sa mga followers niya. Nakaluhod. Nakaharap sa altar. Nakapikit. Tapos, yung camera nandito. Tapos yung camera nandito. Tapos ipopost sa Instagram, sa Facebook. Hi! Sinong niloloko niya? Ha? Yung tao. Pero yung Diyos never niya maluloko. Kasi nakikita ng Diyos ang puso natin. Sabi nga, God sees the heart and test our minds. Diba? So, tinitest niya ang ating isip at tinitignan niya ang ating puso. Pag nakita niya yung puso na, okay, good, pasado, but He will still test our mind. Wala tayong lusot. Sino niloloko ng mga politikong ganon? Ay, hindi naman pala politiko lahat. Baka sabihin ko, baka hina-highlight ko yung mga politiko. Pero yung kasi nakikita ko ngayon eh. Halos lahat na lang sa feed ko. Sa totoo, ito ang aminin ko. Yung isa kong Facebook account na sobrang tagal ko nang ginagamit since 2007 pa, sinut down ko na. Okay? Kasi naiinis ako at na-stress ako sa mga nakikita ko sa Facebook. Okay? Marami akong kaibigan na mga ganyan. Ay, naka. Itong mga mahilig sa politika. Ako pa naman, wala ako dyan. Naiinis ako sa mga ganun, yung mga nag-aaway-aaway dahil sa politika. Ano ba makuha niyo dyan? Bakit? Pinapakain ba kayo ng mga pinaglalaban yung mga politikong yan? Di ba? Di ba ikaw? Di naman ang gumagawa ng nagtatrabaho para sa sarili mo. Di ba? Ganun. Tsaka yung mga hypocrites. Ayaw na ayaw yan ng Panginoon. Kaya kayo, kung kayo ay magdarasal, sabi ko nga, go to your room and lock your door. Kasi nakasabi yan sa Bible na kayong dalawa lang at walang ibang nakakapanood kundi kayong dalawa lang ang nag-uusap. Huwag ka man mag-pray na nasa parang yung mga panahong ng mga nagpipray na paulit-ulit. Na akala mo bingi yung Panginoon. Dapat ulit-ulitin yung sinasabi mo ng 10 ganito dapat ang idasal mo at mga 10 na naman ganito ang dapat idasal mo para mapatawad ka. Tapos dagdagan mo pa isa pang 10 ng isa pang ganito. Ayoko ng pangalan yung pangalan ng dasal na yan kasi ayoko maka-offend pero dini-generalize ko na lang para ulit-ulitin mo para mapatawad ka.
Hindi po ganun eh. Hindi po tanga yung Panginoon. Hindi po rin siya bingi. Okay? Bago mo pa sabihin ang gusto mong sabihin sa Kanya, alam na niya kasi nabasa na niya yung puso mo. Ganun po yun. Kaya pag nagdarasal ka, taimtim at na parang nakikipag-usap sa isang kaibigan. Okay? Or yun, kaibigan. Siya yung ano mo, yung personal, yung friend mo. Wala ka mang kaibigan sa mundo pero nandyan yung Panginoon sa'yo. Yan ang gusto niya, personal relationship. Hindi po relihiyon. Maraming world religion. Ayoko ng pangalanan, marami po. Okay? Wala pong religion na makakapag-save sa atin. Wala. Okay? Wala. Okay? Ayoko na magbanggit ko ng mga religion yan kasi nga ayoko maka-offend. Sinasabi ko lang yung katotohanan. Ngayon, di ba ang religion kasi nakabase yan sa works, good works, na dapat gumawa ka ng ganito. Kasi para mapatawad ka, dapat itong gawin mo. Mga ganyan, mga minamanduhan ka, hindi ganun yun eh. It doesn't work that way. Di ba? Gusto ni God yung relationship, not religion. Okay? Ano bang religion ko? Tinatanong ako. Well, ang religion kasi, it's your way to reach out kay God. Okay? God. Parang ganun ang ginawa ng tao eh. Para ma-achieve mo or maabot mo yung Diyos, gumawa yung tao ng relihiyon. Pero, eto ang maganda. Hindi mo na dapat kailangan yun kasi yung Diyos mismo ang gumawang paraan para magkaroon ng relasyon. Bumaba siya, nag-descend siya. Ganun. Yan dapat natin isipin. Okay? Nung bumaba siya para gawin yung dapat gawin para ma-save tayo, yun ang gusto niyang mangyari. Sa sobrang pagmamahal niya, meron siyang ginawa sa atin na gift, regalo. Yun. Now, para matanggap mo yung gift, syempre, tatanggapin mo siya. Pag natanggap mo na siya, dapat may pagbabago na sa buhay mo. Kaya wag mong sabihin ng isang tao ay totoong maka-Diyos at naniniwala sa Diyos, kay Kristo, kung walang nagbago sa kanyang buhay. Kung babaero siya dati, tapos ngayon sinasabi niya maka-Diyos siya, may relationship ka siya sa Diyos, pero nang bababae pa rin siya, ay hindi po yan totoo. Niloloko lang niya ang sarili niya. Ang tawag dyan ay wolves in sheep's clothing. Wolves, yung ano bang wolves? Yung, ano bang wolves sa Tagalog? Ano. Lobo. Lobo in sheep's clothing. Sheep yung mga tupa. Okay? Yung lobo, nagsuot siya ng sheep para magmukhang mabait. Maraming ganyan ngayon. Okay? Marami po. As in, dumarami. Okay? Maraming ganyan. Kaya titignan mo, dapat may nagbago na sa kanya. Kasi sabi na kapag si Christ na nasa buhay mo, you are now a new creation. Bago ka na. Okay? Ibig sabihin, may nakikitang pagbabago sa'yo na talagang very, yung tawag dito, obvious. Okay? Nahahalata, napapansin, nakikita. Okay? Pero kapag hindi mo na nakikita yan sa tao, kalokohan yan. Dapat ganun din na makita mo sa sarili mo. Kapag meron ka ng personal relationship kay God, ako dati, lalakero, joke lang, babaero, tapos marami akong pinagluloko. Ngayon, nagbago na ako. So, dapat ganoon din tayo. Pero I am not saying na I am perfect. I am not saying that I am no longer committing mistakes. I am not saying that I am no longer committing yung mga kasalanan. Hindi po. Kalokohan yan. Nobody is sinless. Hanggat nandito tayo sa mundo, walang tao na walang kasalanan. Ang kaibahan lang po, kapag mayroon ka ng personal relationship kay Christ, kung ikaw ay dating makasalanan, ngayon ay nababawasan na ang iyong kasalanan. Pero never kang magiging walang kasalanan. Isa lang ang naging tao na never naging makasalanan. Kaya nga siya nabuhay after 3 days kasi siya lang ang may kakayahan para ilabanan or i-win ang kamatayan. O, sabi ko nga sa inyo, di ba?
For the wages of sin is death. Tayo, mamamatay talaga tayo kasi makasalanan tayo. Pari man yan, pastor man yan, kung ano man yan, mamamatay yan kasi makasalanan po yan. Lahat po tayo. Okay? Now, bakit nabuhay according sa Bible si Christ after 3 days? Because siya lang po ang may kakayahan para mabuhay kasi never siyang nagkasala nung nandito pa siya sa mundo. Nakuha niyo yung mga basic teaching na yan. Ganun po yun. Kaya siya lang talaga ang nabuhay na at may kakayahan para bunutin ka sa yung kinasasadlakan dito sa mundo. Kasi wala talaga tayong kakayahan para tulungan ang ating sarili para mailayo tayo sa pupuntahan natin, which is hell. Yun. Going back dun sa prayer na sinasabi ko, sasabihin mo lang naman, napakasimple. Sabi mo, Heavenly Father, Panginoon ko, alam ko ang dahilan ng ating pagka-separate, paghiwalay nating dalawa dahil sa aking kasalanan. Sa sobrang ginawa kong kasalanan noon, kaya ako ay napalayo sa iyo at ikaw ay lumayo sa akin. Ganun, i-acknowledge mo yun. Then, I confess. Pinagsisihan ko ang aking mga kasalanan. Yung parang confession, okay? Pasalamatan mo siya. I thank you na pinadala mo si Kristo para kami ay i-save. Ganun. Then, na siya ay nagbayad ng aking kasalanan sa namatay siya sa cross at nabuhay siyang muli. Kapag pinag-profess mo kasi yan, okay, na sinasabi mo to, ibig sabihin, naniniwala ka talaga. I believe in God, the Father Almighty, Creator of heaven and earth. Ganun. Kung alam mo yon, I believe in God. I believe in Jesus Christ. Ganun. Hindi ko na siya masyadong Kasi ang na-memorize ko ay yung Bicol prayer. Okay? So, according dito, when you say I believe, talagang pinoprofess mo kay God, Father Almighty, siya ang creator ng heaven and earth. And I believe in Jesus Christ, His only Son, our Lord. Di ba? Who was conceived by the Holy Ghost, born of the Virgin, suffered under, yun, kahit basahin nyo yun, okay lang yun. Kasi ang gusto ko lang ipabatid dun sa inyo, yung pag-profess mo na ikaw ay talaga naniniwala. Now, after that, okay, sabihin mo na nagsisisi ka. I'm sorry sa mga kasalanan ko, Lord. Alam mo na yun kung ano mga kasalanan mo. Okay? Kasi kayong dalawa naman nag-uusap. Well, pwede mo yan sa kanya talaga i-confess. Kaya nga, ako po, hindi po talaga ako against po, or hindi ako sang-ayon na ikaw ay magkumpisal sa kapwa mo tao. I'm sorry, pero yan po talaga ang totoo. Kasi walang nasabi sa Bible na ikaw ay magkumpisal sa kapwa mo makasalanan din. Okay? Magkumpisal ka sa Panginoon na walang kasalanan. Okay? I ask you, Lord, to forgive me and cleanse me. Okay? Patawarin mo ako at linisin mo ako. Okay? Gusto ko ng talikuran ng lahat ng mga kasalanan na tinatawag na kasalanan ng Biblia. Okay? Mga kasalanan. Alam mo na yun. Tinatanggap kita, Panginoon ko, Jesus as my Lord and Savior. Ganyan. And help me na matalikuran ko at hindi ko natubalikan ng mga kasalanan ginawa ko dati. Okay? Gusto kong sundin ka, pagsilbihan kita. Okay? Sa buong buhay ko. In Jesus' name, Amen. Ganun lang po kasimple ang prayer of salvation. Kapag ginawa mo yan at napapakinggan mo to sa mga replay viewers, kasi yung live viewer natin, mas marami yung replay viewers eh. So kung narinig mo to, sabayan mo lang yon, okay? Basta maging sincere ka kasi nakikita ni God ang iyong puso. Hindi mo siya maloloko. Yung tipong mag-pray ka para makita ng iba na ikaw ay sincere. Wala kang ibang niloloko kundi sarili mo lang. Okay? Now, yan po ang magandang lesson tonight. Which is very malayo dun sa topic natin. Pero gusto ko lang i-share sa inyo kasi bigla ko lang pumasok sa akin na sa parang
parang nais ko lang talagang i-share sa inyo. Kasi meron talaga sa inyo na dapat makarinig nito. And kung first time mong marinig ito, hindi po to accident na narinig mo to sa akin. Ibig sabihin yan, talagang gusto ng Panginoon na marinig mo to kasi mahal ka niya. Ayaw niya mapunta ka sa impyerno. At ganoon din naman ako. Concerned ako sa iyo na ikaw ay mapunta doon. Ang saya kaya kapag nandun ka sa langit, di ba? Ngayon kung nandun ka sa eternal fire, walang kamatayan na walang katapusang pagdurusa, mapasok ka nga lang, matapsikan ka ng niluluto na may yung mga oil, di ba? Ang sakit-sakit. Imagine, eternal fire. Walang kamatayang susunugin ang spirito mo. Alam mo, kung di ka man naniniwala, sana ngayon, it's time for you to believe. Kasi hindi na po nagiging bata ang mundo natin. Pati ang sarili natin. Kung titignan yung mga signs of end times, yung mga signs na patapos na talaga ang mundo, nakikita na po natin ngayon. Nagiging bulag-bulagan lang tayo. Marami na-discuss ko na yan dati. Anong mga bagay? Masyado nang lumalaki yung kasamaan sa mundo. Masyado nang napopromote yung mga kasalanan. Pumunta ka ng TV, buksan mo yung channel mo. Anong mga pinopromote? Puro mga kalaswaan. Di ba? Pinopromote na dapat ganito sila, ito sila, ganito sila, tanggapin sila. Ganon? Itong dapat kami kasi may karapatan din kami. Hindi nila tinitignan na ang disenyo ng Panginoon ay kung ano lang talaga ang dinesign niya ever since. Ngayon kasi, yung mga tao, gumagawa na sila ng sarili nilang disenyo, ng sarili nilang gusto. At darating ng panahon, ang mga tao ayaw nang makinig sa... Natawa ako eh. Totoo nga. Pinutol tayo. Alam mo, it's okay. I understand. Kasi talagang kapag marami ng mga kwento at usap-usapan, na kapag ikaw ay nagpo-profess at nagkukwento at nagtuturo ng gospel, especially sa social media, sa internet, at sa ganitong platform na libre, at ang mga taong nasa likod nito ay hindi naman talaga naniniwala sa pinagsasabi mo. Kung napansin nyo kanina, pinutol po tayo. Ang ganda kaya ng discussion natin. Tapos, ang ganda naman ng aking internet connection. Tapos, bigla niya akong sinyat down. Someone is in control behind nitong platform na to. And matalino kasi yung anong tawag ito? Algorithm ng Facebook. Okay? At kapag nakikita niya na medyo against sa kanilang mga paniniwala, ang iyong pinagsasabi, anytime pwede kang tanggalin, putulin. Much worse, baka i-delete pa ang iyong page. Kahit ako ay nagtatagalog, alam niyo ba, ang computer ngayon, may translator yan. At sa sobrang ganda na ng technology ngayon, maaari nilang matranslate ang sinasabi ko ng instantaneously. Ibig sabihin, kahit ako nagtatagalog, may lumalabas doon sa kabilang side nito. Facebook, natatranslate ang sinasabi ko. Ngayon, sa tingin ko, at may mga nababasa din naman ako, na talagang yung may-ari nito ay hindi naman talaga naniniwala sa Panginoon. Pero, ang sabi nga, your will be done on earth as it is in heaven. May mga tao man makapag-control ng iyong pagturo ng katotohanan sa iba, hindi nila makakontrol ang pinagsisilbihan mo. Okay, go lang tayo. Now, sige. Welcome back. Maraming salamat sa mga hindi nakapanood ng magandang usapan kanina. Panoorin nyo na lang ito, yung replay, yung kabilang video natin. Pinutulang talaga tayo. Ngayon gusto ko nang mag-discuss ng mga kinainisan ng lalaki sa babae. And yung naputol tayo kanina, gusto ko lang tapusin. Sabi ko kasi ngayong panahon, mas napapansin na kung talagang bubuksan mo mga mata mo,
mapapansin mo na yung mga sinasabing signs na talagang papunta na tayo sa end, katapusan. Kasi kung ano-ano nung lumalabas, kahit sa social media, sa TV, sa movies, na very, wala na sa tamang teaching. Na tinatama na nila ang mali. Ang sinasabing mali ng Diyos ay tinatama na nila sa panahon ngayon. Mumukas ka lang ng TV ngayon, makikita mo ang sinasabi ko. Ang host nagpo-promote ng ganito, yung toothpaste nagpo-promote ng ganito. Dati-rati, nung bata pa ako, yung toothpaste na yun ang ginagamit ko. Oh, tapos, di ba? Ayoko sabihin yung pangalan kasi baka ma-foul tayo. Basta toothpaste siya na kapag ginawa mo ang isang bagay na gusto mong ilapit, yun ang tawag doon. Gets niyo na ako? Okay. Yan ang pangalan ng toothpaste. So, nung bata pa ako, hindi siya ganito. Hindi siya ganon. Never siya nag-attempt na ganon ang pinopromote niya. But this time, mga ilang months and years na nga eh. Pinopromote na niya ang sinasabi ko. Sadly, very sad, pero yun na talaga ang mundo ngayon. Very adulterated, very, sira na po talaga. Okay? And huwag kang mag-worry, huwag kang malungkot din at matakot. Kasi this world is not our world. Hindi talaga ito ang mundo natin. This is not our place. Kung titignan mo yung, kung alam mo yung, yung kantang Grace by, by Laura. Grace by Laura Story. Okay? Sabi niya doon, this is not our home. Okay? Asa na ba yun? May part doon na maganda kasi yung kantang yun eh. Na sinasabi niya na itong place na to, itong lupa, itong ating world. Okay? It's not our home. Okay? So, may pupuntan talaga tayong mas magandang place. Kaya yung mga nangyayari ngayon, mangyayari yan. Huwag ka nang magtaka pa. Basta alam mo kung anong dapat mong gawin para mapunta ka doon sa piniprepare ni God para sa iyo once ikaw ay mamatay na. Okay? So, yun. Basta, first, tanggapin mo muna siya para mapunta ka doon. Pero kung magmamatigas ka ng ulo mo at puso mo, talagang hindi mangyayari yun. Okay? So yun, Marivic, Jalila, Lauren. Hi, Lauren. Wala kang work ngayon. Si Lauren, kababayan ko to. Okay? Wala kang work o nasa work ka ngayon? Kumusta? Kung nasa work ka, kamusta sa mga kasabay mo yan? Okay. Local dialect namin. Kamusta sa mga kasabayan mo dyan? Okay. Lauren, matalang tayo din nakita. Okay, sino pa na dito? Kuya Idol, lagi ako nakikinig sa mga hugot mo. Thank you. Kij ba to? Di Yongan. And si Anev, hi DJ Ron, si Lovely, Trish. Good evening DJ, watching from Riyadh. Medyo mabilis yung nawawala. Si Nima, watching here sa Turkey. Oy, kumusta sa Turkey? Medyo may part dyan na maingay, no? Nagkakagulo sila. Hi, DJ Ron, Andy, Empeynado, yes, tama. Lovely Trish, gusto kong makapanood lahat ng hugot mo, DJ, para makakuha ko ng aral. Punta ka ng YouTube, nandun lahat yung mga videos ng Hugot Radio. May mga bago na rin. Basahin ko yung kaninang mga messages na hindi ko nabasa kasi nagdi-discuss tayo. Si Catherine, ako, DJ Ron, lagi mong pakiramdam yan, yung gaano kadalas yung sakit. Oo nga, no? Kasi baka may nagbabara na sa ugat sa part na wag naman sana. Alam mo kasi yung tatay ko, naoperahan siya sa puso. Na-bypass yun. Noong 2000. Well, hindi na ako dapat mag-worry yan. Kasi tinanggal na yun ni God. Kung ano man yung sinasabing mana-mana yan. Okay? Anyway, kung ano man yan, bahala na si God dyan. Okay, nawawala ka na po, DJ Ron. Yun na nga eh. Okay, and advance happy birthday. Pinutol po tayo kanina. Pinutol tayo ng mga antichrist. Kasi tinuturuan ko kayo ng about Christ.
Ako gusto ko po marinig DJ Ron, okay? Si Fanny. Uy, Fanny, long time no see. Wow naman. Tagal na kitang di nakita dito sa sa comment section natin. Nasa Bahrain kasi pala siya. Okay. Kaya pala. Okay, so move tayo dito sa bago kong video. DJ Ron, okay, and the rest. Okay, sige. Magla-live na ako sa YouTube.